Good morning, world! Ang ating breakfast ay late na dahil kausap namin si JR, my gosh. 2 oras mahigit ang aming pag-uusap ng mga tawa lang ng tawa. Kung ano-anong pinag-uusapan. Ito guys, naggawa akong itlog. Yung isang itlog, nabasag ang yolk. So, hindi siya maganda. Ito, maganda itsura niya. Ayan. So, eto guys. Kayo guys, anong kinain ninyo? Dagdagan ko lang yan ng tinapay. Tapos, kape, yogurt, tapos kay Louie Boy saging sa akin. Tadadang, ang aking dragon fruit. Itong Greek yogurt na to masyadong maasim kasi hindi siya flavored. So, lalagyan ko lang siya ng flavored yogurt para merong konting tamis. Wala kaming jam, wala kaming... Pwede nilagay ang saging dyan, pero gusto ni Louie Boy, kinakain niya siya saging na. Yung saging na. Tikman ko nga ito. Ay, sarap. Ay, ang sarap. So, i-mix lang natin dyan para hindi maasim yung... Masarap itong Nestle na ano. Kaya lang, pag diabetic ka, careful ka nito kasi syempre may sugar yan. Dapat doon ka lang sa Greek yogurt talagang. Greek yogurt, hindi yung regular yogurt. Tapos tinapay, tapos ito aking slice. Sabi ng ano dun sa SM, sabi niya pula ang loob. Tingnan natin kung pula. Sabi ko, sure ka? Kasi hindi pa ako nakakatingin talaga ng pula. Every time na kakain ako ng dragon fruit, puti ang loob. Pero ang pinakamatamis daw na dragon fruit ay ang yellow, which hindi ko pa rin natitikman. Namamahalan kasi ako sa dragon fruit. Kaya lang, pagkain naman yun. So, kahit na mahal, hindi naman yun nga nagbibisyo, mas mahal nga yung bisyo nila, no? Tapos, tayo, titipirin natin ang sarili natin sa pagkain. Hindi tama, no? Okay, tikman natin. Tingnan natin. Hala ka! Tama si kuya! Oh, first time ko kakain ng ganito, guys. Ay. Ayaw pa naman ito ni Louie Boy kasi, di ba nung kumain siya nun sa Vietnam kami, makailang kain ako doon ng dragon fruit kasi laging meron doon sa free pantry doon sa hotel. Kumukuha ko araw-araw ng Kaya lang siya, parang kumulo yung tiyan niya dahil sa mga seeds. It's too high in fiber. So, ako na lang. Ayan. Ayan na. Teka, ano ko na nga lang. Alisin ko na siya sa balat para magkasya sa doon. Ako, mag-ingat lang tayo dito sa Naka-stain yata ito. Wow. Si Angel din namin nakausap, sabi ni JR, Ma'am, if Angel doesn't answer right away, so you know, he is very busy because they have an engagement party that they will do soon. So, they are busy with that kasi aalis kami to Texas for their festival show in a couple days. So, he has a lot on his plate. Sabi ko, I understand, anak. It's okay. Sabi ko naman sa'yo, pag tumatawag kami ni Daddy at hindi kayo maka-answer right away, I don't push. Because you could be driving and ayokong ma-distract kayo kasi either natutulog kayo dahil kulang kayo sa tulog or nagda-drive. Kaya, just call us when you are
available. Sabi kong ganun. Tikman nga natin kung matamis. Sarap. Oh my God, sarap. Ang ganda ng kulay niya. Tapos pina-cold ko pa, kaya refreshing. Yan ang breakfast ko. Tinapay. Lalagay lang kong tinapay. Tsaka kape. Diba? May fruits tayo, may itlog. May protein din itong ano. At calcium itong yogurt. Okay guys. Ito pa lang, papalaman ko lang. Ito lang. Kunin ko lang ngayon tinapay. Sana yung tinapay? Tapos alam mo guys, sabi ni JR, ma'am, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, ay naku, wag nyo na akong ibili na kung ano-ano dahil kasi sabi ko, daddy nyo, pwede nyo ibili. Gusto ko ibili nyo ng kung ano ng daddy nyo. Pero ako, wag nyo akong isipin dahil kasi, ayoko magastuhan kayo. Sabi ko ganon. Tapos, sabi ko, pwede namang, kumbaga, hindi naman yung need. Ma'am, alam mo sagot ng JR, para ito sa ating mga parents Kasi sabi ko nga, huwag nyo na kaming isipin ni daddy. Sabi ko gano'n. Sabi ko, lalo pa yung mga mamahaling bagay, hindi na namin kailangan yun sa buhay. Alam mo sabi ni JR, sabi ko pala, kasi sabi ko hindi ko naman yun ma-enjoy dahil kasi ang iniisip ko yung presyo kung mga mamahaling bagay kasi mga ganito, ganyan nga, blah, blah, blah. If you're a parent, you understand what I'm saying. Pero, para din to sa ating mga parents, guys. Tayong mga parents. Alam mo, sagot ni JR, ma'am, in my life, how many times you and dad bought us iPhone? Nakailang iPhone ako. Yung example niya lang yung iPhone. Sabi niya, hindi akong bumili nun. Kayo ang bumili nun. Mula pa nung bata ako, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi akong gumasta, pero ini-enjoy ko, diba? So, ganun din ang isipin mo, ma'am. At saka, never kayong, kahit na sabi niya, hindi tayo mayaman, wala tayong maraming pera, pero pag may kailangan kami ni Chris, you always provided. You always provided. Tapos sabi niya, alam mo, ma'am, na-appreciate ko yun. Alala mo, ma'am, sabi niya, pagka pupunta tayo sa mall, lagi, kahit na alam namin na wala kang maraming pera, lagi mong tinatanong, did you guys find anything? Sabi niya, we appreciate it, ma'am, na sinasabi. Did you find anything? Kumbaga, go find something for yourself. Sabi niya, ganun, ganun. Lalo pa pag sweldo, di syempre, sige, lalo pa nang nagbibinata, sige, find something, sa H&M. Yung nandun sila sa age na nagugusto na nilang H&M, yung mga damit-damit, ganyan. Sabi nila, oh, we appreciate it, ma'am, na ganun ang mo, ganun ang sinasabi mo lagi. Tapos si daddy, kapag may kinailangan kami para sa aming music, mic, computer, gitara, kung ano-ano, right away sasabihin ni dad, okay, we will buy it. Sabi ganun. Sasamahan pa sa guitar center, yung ganun. Kaya na-appreciate daw nila yun. Mas nakaka-touch na sinasabi nila yan ngayon, na malaki na sila, na adult na sila. Kahit noon, at that moment, sabi na, thank you, hug ka, kikiss ka, thank you, kasi ibinili mo ng kung ano-ano. Pero mas na-appreciate ko na sinasabi nila yon na malaki na sila, na realizes nila kung ano ang importansya ng as a parent. Uunahin mo ang anak mo, uunahin mo sila. Kahit may gusto kang bilhin, gusto mong mas mauna yung needs nila or even their wants, kasi nanay ka, kasi tatay ka. Mas na-appreciate nila yun ngayon. Ako rin as a parent, kami as a parent, na-appreciate din namin, na-realize nila yan, na malaking bagay pala yan sa kanila, na yung palang mga sinakripisyo mo, so mas na-appreciate namin yan ngayon, na
naintindihan nila pala yung mga sakripisyo natin as magulang para sa mga anak natin. Diba guys? Lalo pa I think ang nanay or kahit tatay, may gusto kang bilhin pero pag may kailangan ng anak mo, inuuna mo pa yun, diba? Mas inuuna mo pa yun. At saka dati, nung hindi pa sila independent, pagka for example, nasa store kami or nasa mall, may gusto kong bilhin, tapos yung pera mo ganito lang, tapos may gusto sila na hindi naman masama para naman sa kabutihan, mas uunahin mo pang bilhin yun, saka na lang ako bibili ng ganito, ganyan, kasi hindi ko pa naman kailangan. You find reason na unahin sila. Lalo pa ako, lumaki ako mahirap, para bang, I know how that feels, you want something and you cannot get it. Pero in a way, na hindi namin sila in-spoil na lahat ng ihihingin, ibibigay. Kasi, literally, hindi namin yun afford. Pero, nakakatuwa na na-appreciate pala nila yun na hindi lang noon, mga unang panahon ng bata sila, thank you, kikis ka, hahag ka, thank you. Pero ngayong malaki na sila, naalala pa rin nila yun. At na-appreciate nila yung mga sakripisyo na ginawa mo para sa kanila. O, diba? Ang dami ko na namang daldal. Ito guys, gawa na akong kape. Para kain na tayo. Parang gusto ko rin ng yogurt. Pero mamaya na yung fruits lang. Kakainin ko muna. Okay guys. Mamaya ulit. Good morning, world! Hi guys. Tapos na ang kabisihan sa garden. At sa paligid ng bahay. Ito, naman. Mamalengke naman tayo. Mamalengke naman kami. At naubos na yung mga stock. At saka may mga dadating na palakain. Sipin nyo guys, si JR, si Angel. Si Lilia hindi rin hindi siya pihikan sa pagkain. Hindi siya pihikan. Kahit anong kinakain. Ang liit-liit pero malakas din kumain. Tapos dadating pa si Shannon at si BJ, mga pamangkin ko, mga palakain din. 5 bata. 5 bata pa rin tawag ko sa kanila kahit na tatanda na nila, 20-something na sila. Siyempre. Oo. Ayun, 5 batang palakain. Kaya kailangan natin mamalengke. Pero malamang siguro kakain sa labas o order ng order. Ayan na guys, si mga yellow. Mr. Yellow. Tinaterno ko lang sa ngipin ko. Be? Dilaw, sapatos, dilaw, tsaka ngipin ko, dilaw. Sige guys, halina kayo. Yung lagyan ng cellphone, yung gano'n, di ba? Para hindi mo bit-bit. Nakita ko yun nasa buffet kami. Kumakain kami. Sabi ko, saan nila kaya yan binili? Nung nakita ko yun, nasa Thailand kami, sabi ko, hanapin ko. Hindi ko naman nahanap na tapos wala na kaming time. Nung dumating kami sa Hong Kong, mayroon pala doon. Doon na lang ako bumili. Nagkukyutan ako eh. I-cross body mo lang dito na may... gusto na, bigyan kita. Mayroon pa ako doon, bigay ko para sa anak mo. Sabi ko, maraming kulit yan kasi may seminar kami sa Friday. Wish ko lang. Kaya ba naman sa akin? Meron pa ako doon pagpunta niyo sa bahay. Bahay ka talaga. Katuwa naman. Hindi, mag-uuhayo gusaymas ka na niyan. Kita nila. Buenas yung bigay, sabi ko. Magsishare ako. Magkano? Sabi sa akin, $100. Tawa na sila. Biro mo nga naman, 1,000 mahigit. Tapos 100 lang sa'yo. Kaya kami dito, Diyos ko. Pag wala kang date. Kung magpapadala sa mga katramahan niya kasi wala. Kasi nahiya daw. Sige. Guys, nagluto kami ng paklay, ang tawag. P-A-K-L-A-Y, paklay. Lutong Bisaya yun, guys. Mga laman loob.
Tapos, may nilagyan lang namin ng bamboo shoots. Maraming luya, maraming bawang, sibuyas, paminta. Gisa-gisa. Lagyan mo ng konting asim. Sarap, guys. Tapos yung aming kilawin, ay naku, hindi ko na na-videohan. Dahil kasi, gabi na nung ginawa ko. Ayun guys, sarap. Yan guys, ang ulam ng mga champion, dalagang bukid, laswa. Oh, may sobra pang isda. Sinong gustong kumain, tapos ayan ang sausawan. Sarap yan guys. Kain tayo.